Tumalon siya sa entablado, ginagamit ang kamay ng dalawang tao bilang tuntungan, suot ang damit ng pinuno ng tropa, si Jin So-han, at may hawak ding metal na pamaypay tulad ni So-han. Tinakpan niya ang buong mukha niya gamit ang pamaypay maliban sa isang mata na pula, at may pulang eyeshadow din, sabay sabi, hawak ko ang Chenyang Unorthodox faction at ang Chang'an Unorthodox faction. Ako si Jin So-han. Pagkasabi niya nito, inalis niya ang pamaypay mula sa kanyang mukha, at ang mga manunood, kasama ang mga disipulo ng dakilang demonista, ay nagtawanan nang makita ang mukha niya. May pulang lipstick siya at pulang eyeshadow, kaya't nakakatawa ang hitsura niya. Si Damwon at ang senior sister ay pilit pinipigilan ang kanilang pagtawa, samantalang ang junior sister naman ay humahalaklak ng malakas. Si So-han, na tila nahihiya, ay nagsabi, seryoso? Samantala, ang lalaki sa entablado ay sumigaw sa Peking Jin So-han, ikaw, bastardo. Paano mo nagagawang magpahayag ng mga kasinungalingan? Hindi mukhang pangit si Jin So-han tulad mo. Mukha kang si Jin So-han na binugbog ng todo. Umalis ka na. Sagot ng Peking So-han, paano mo ako hinuhusgahan base sa itsura? Sino ka ba talaga? Sumagot naman ang lalaki na may malaking tiyan, sa katawan kong ito, isa ako sa 4 na dakilang demonyo, ang Berserk Demon. Pagkarinig sa pangalan niya, may narinig na mga bulong mula sa karamihan, kung saan ang isa ay nagsabi, iyon ang Berserk Demon, at ang isa naman ay nagtanong, 4 na dakilang demonyo. Ang lalaki na umaarte bilang So-han ay nagtanong, ikaw ang Berserk Demon. Dito ka ba para mag-high-ganti para sa dakilang demonista? Pero hindi ba't sobra ang taba mo sa tiyan para sa Berserk Demon? Nagalit ang lalaki at sumigaw, tumahimik ka. Ikaw ang pumatay sa dakilang demonista, di ba? Maghihiganti ako para sa pagkakaibigan ng 4 na dakilang demonyo. Paghihiwa-hiwalayan ko ang mga katawan mo. Habang sumisigaw ang lalaki, paghihiwa-hiwalayan ko ang iyong mga laman at kakainin ang iyong sariwang laman. Bigla na lamang lumitaw ang isa pang karakter at tumalon sa entablado, sabay sigaw, sandali. Hindi dapat ako maiiwan sa paghihiganti para sa dakilang demonista. May nagsabi mula sa karamihan, lumabas na ang sex demon. Siya ang pinakamasamang rapist sa mundo. Ang mga tao ay tumingin sa kanya, at may isang nagsabing nakakainis na bastardo. Habang ang isa naman ay sumigaw, umalis ka na. Ang lalaking umaarte bilang sex demon ay tumingin sa karamihan at malakas na sinabi, tumahimik kayo. Sino mang magpakita ng pangil mula ngayon, sisimulan ko sa kanilang puwitan. Gumawa siya ng malaswang kilos at sinabing, parurusahan ko kayong lahat. Lubhang nagalit ang mga tao sa kanyang kilos, at may sumigaw mula sa karamihan, punyetang bastardo. Habang ang isa ay nagsabi, lumayas ka na. Napansin ng senior sister na nagiging seryoso na ang sitwasyon, kaya tinanong niya, ayos lang bang gawing biro ang sex demon ng hayagan ng ganito? Si So-han ay hindi nagsabi ng kahit ano ngunit nagsimulang ngumiti. Pagkatapos, tinanong ng sex demon, sino ang puwitang gusto kong unahin? Mas mabilis pa ako sa kuneho, kaya't kayong dalawa na sabay. Sabay turo sa dalawang lalaki mula sa karamihan. Nang makita ng isa sa kanila na papalapit na siya, sinabi niya, baliw ka. Huwag kang lumapit dito. Ang karamihan ay nagsimulang tumawa, at may nagsabi, baliw na parang kuneho. Bigla, isang palaso ang lumitaw mula sa kung saan at tinamaan si So-han. Ngunit nakuha niya ito at ipinagtanggol ang sarili, sabay sabi, galing yun sa bubungan ng malapit na gusali. Tumalon si So-han patungo sa gusali. Ang taong nagpakawala ng palaso ay tumakbo at nagsimulang magpalipat-lipat ng mga bubungan, at sinundan siya ni So-han. Pumasok ang lalaki sa isang silid mula sa bintana, hawak ang isang espada, galit na galit sa pagtatanghal, at sinabi sa sarili, mga mayabang na bastardo. Paano nila nagawang gawing biro ang aking master? Pumasok din si So-han sa silid, hawak ang kanyang mga dual crescent blades at nakatayo sa likod ng lalaki, may mga pink na mata, at sinabi, sa totoo lang, hindi naman sila nagkamali. Tama naman sila na baliw nga ang sex demon. Galit na galit ang lalaki dahil sa insulto sa kanyang master, kaya't hinigpitan niya ang hawak sa espada at tumalikod, sabay sabi, bastardo, tumahimik ka. Inatake niya si So-han, ngunit naharang ito gamit ang mga crescent blade ni So-han. Mabilis namang umatake si So-han pabalik, at pinatay ang lalaki sa isang hampas lang. Damyugo ang bibig ng lalaki at bumagsak ito sa sahig. Nakatayo si So-han, nakatingin sa kanya, nang biglang pumasok ang isa pang lalaki mula sa bintana at umatake, ngunit naiwasan ito ni So-han.
Naharang din ni Sohan ang susunod na atake gamit ang kanyang espada, sabay sabi, may isa pa pala. Nakatayo sila ngayon na magkaharap, at ang lalaki ay iniisip, hindi ko akalain na kaya niyang harangin ang aking biglaang atake ng ganoon kadali. Mas mabilis siya kaysa sa akin. Tumingin siya sa kasama niyang nakahandusay sa sahig, iniisip, napatay siya sa isang hampas lang. Hindi ko siya kayang talunin ng mag-isa. Kailangan ko munang sumama sa aking master. Iniisip ito, kinuha niya ang 4 na mga patalim mula sa kanyang manggas at inihagis ito kay Sohan, ngunit napigilan ito ni Sohan gamit ang kanyang espada. Tumalon palabas ng bintana ang lalaki at umupo sa bubungan ng isang bahay. Tiningnan siya ni Sohan at sinundan siya. Ang mga martial artist ng Chang'an Unorthodox faction ay naghanap din sa kanila, at may isa na nagbibigay ng direksyon, sabay sigaw, nandun sila. Tumalon-talon ang disipulo ng sex demon mula sa isang bubungan papunta sa kabila, napakabilis niya. Habang hinahabol ni Sohan ng lalaki, inaatake niya ito sa tuwing may pagkakataon. Ngayon, malapit na si Sohan, nasa likuran ng lalaki, at iniisip, mabilis siya, sa ganitong bilis, pati ang sex demon ay tumutulong sa kanyang mga disipulo at umaatake rin kay Sohan. Nang makita ng lalaki na nagtatanggol si Sohan mula sa atake ng sex demon, ngumiti siya at inisip, tinutulungan ako ni Master, gagamitin ko ang pagkakataong ito para makatakas. Sinamantala niya ang sitwasyon at tumakas sa pamamagitan ng pagtalon, ngunit bigla na lamang may kung anong humigpit sa kanyang leeg at hinayla siya pababa. Pagbangga sa iba't ibang bagay, bumagsak siya sa lupa. Ito ay ang latigo ng senior sister na ipinukul upang hulihin siya. Pagkatapos, inilagay ng senior sister ang kanyang paa sa balikat ng lalaki at tinanong, nasaan ang sex demon? Nabigla ang lalaki sa biglaang pag-atake at galit na tinawag siya ng masasamang salita. Nang marinig ito, nagalit ang senior sister at hinigpitan pa ang latigo. Bigla, ang sex demon na nagtatago ay gumamit ng isang teknik upang lumikha ng tunog na naririnig mula sa lahat ng direksyon. Malakas niyang sinabi, akala mo ba mahuhuli mo ako gamit ang ganitong pangkaraniwang paraan? Ang mga disipulo ng dakilang demonista ay nagtitipon sa isang lugar, at hawak pa rin ng senior sister ang leeg ng disipulo ng sex demon. Lahat sila, pati na ang mga martial artist ng Chang'an Unorthodox faction, ay nagulat at nalito sa direksyon ng tunog. Si Damwol ay iniisip, ginagamit niya ang kanyang panloob na enerhiya para marinig mula sa lahat ng direksyon, kaya hindi namin malalaman ang kanyang lokasyon. Muling nagsalita ang sex demon, sige, makikipaglaro ako sa inyo. 100 araw mula ngayon, padadanakan ko ang dugo ng mga kababaihan ng Chang'an Unorthodox faction dito sa lupa ng Chang'an. Ang inyong mga asawa, anak na babae, at mga kasintahan, lahat sila. Isipin ninyong kabayaran ito para sa ginawang pagtatanghal ninyo. Nakatitig sa kanya ang mga tao, litong-lito, habang ang lalaki na nakahiga sa lupa ay tumawa at sinabi sa mga disipulo ng dakilang demonista, mag-ingat kayo, dahil naglalaway na si Master ngayon. Natakot si Damwol at ang junior sister, ngunit ang senior sister ay nanatiling nakangiti at tinawag siyang baliw na bastardo. Hinigpitan niya pa ang latigo hanggang sa pumutok ang mga ugat ng lalaki at namatay ito sa lugar mismo. Samantala, ang sex demon ay nasa loob ng isang bahay, umiinom habang hawak ang isang baso sa kamay. Iniisip niya na wala ang mga disipulo ko sa isang hindi inaasahang lugar, sayang, pero madali naman akong makakahanap ng iba. Ang mas mahalaga ay nasa akin si Jin Sohan, ang mga disipulo ng dakilang demonista, at pati na rin ang Chang'an Unorthodox faction para libangin ako. Kahit palibutan nila ang buong rehiyon na ito, hindi nila ako mahuhuli, kasing sarap nito ng yakap ng isang babae. Ang tunay na magpapasaya sa akin ay ang makita ang kanilang pagdurusa kapag nakatakas ako mula sa kanilang inakalang hindi malulusutang bitag. Habang iniinom ang alak at nakatingin sa bintana, naramdaman ng sex demon ang presensya ng isang tao. Lumingon siya at nagtataka, Jin Sohan. Paano niya natagpuan ang lugar na ito ng ganito kabilis? Si Sohan ay umupo sa isang silya, kinuha ang bote, at nagsimulang uminom. Tahimik na pinagmamasdan siya ng sex demon. Pagkatapos, inilapag ni Sohan ang bote sa mesa at tinanong, ano ang tinitingnan mo? Akala mo ba hindi ko matutuklasan ang lugar na ito? Tumingin ang sex demon kay Sohan at sumagot, Sohan, bakit ang disipulo ng Venom Demon ay namumuhay ng ganito? Dapat sundan mo na lang ang buhay ng iyong master, ang sex demon, ay tinititigan si Sohan ng may galit dahil sa tono ng kanyang pagsasalita at pagkatapos ay tinanong siya, katulad ba ng master ko?
Tumalikod ang Sek Demon, tiningnan siya at sinagot, "Oo, ikaw sa lahat ng tao ang dapat nakakaalam kung paano siya namuhay ng tunay. Bakit ka namumuhay ng ganito? Ano bang natutunan mo mula sa kanya?" Tahimik na nakikinig si Sohan habang nagsasalita ang Sek Demon. Inilapag ng Sek Demon ang baso sa mesa at tinanong si Sohan, "Ano ang ginagawa mo na kasama mo ang Chang'an Unorthodox faction?" Pagkatapos, ngumiti siya ng pilyo at tinanong tungkol sa mga disipulo ng Great Demonist. Ano naman ang ginagawa ng mga disipulo ng Great Demonist? Isang chivalrous na mandirigma ka ba ngayon? Naiinis si Sohan sa mga tanong ng Sek Demon at sinagot siya, "Hindi ako interesado sa pagiging chivalrous, gago. Bakit ka ang daldal?" Ngunit ang Sek Demon na matigas ang ulo ay ngumiti at tinawag si Sohan na impertinenteng bastardo. Pagkatapos, tinanong niya si Sohan gamit ang kanyang mga pulang mata, "Sa tingin mo ba, kaya mo akong hulihin?" Narinig nila ang isang boses mula sa labas ng bintana na nagsasabing, "Sek Demon, napalibutan ka na ng hindi matatakasan na bitag ng Chang'an Unorthodox faction." Kumpiyansa ang Sek Demon at sinagot, "At ano ngayon?" Ang taong nagpapanggap bilang Sek Demon, kasama ang dalawa pang kalahok sa pagtatanghal, ay nasa labas ng bahay. Ang Peking Sex Demon ay malakas na nagsalita para marinig ng totoong Sek Demon, "Papalampasin ka namin kung huhuberan mo ang iyong pantalon at susuko." Tahimik na nakikinig ang Sek Demon ng may galit, at nagpatuloy ang Peking Sek Demon, "Habang papalampasin ka namin, ang puwet mo ay magiging akin. Ihagis mo muna ang pantalon mo dito." Sinabi niya ito upang galitin ng Sek Demon, at natuwa si Sohan, na lalo pang nagpainit sa galit ng Sek Demon. Nagsalita ang Sek Demon ng may galit, "Mga bastardo kayo, nilalay niyo ako." Sa tindi ng kanyang galit, nagsimulang manginig ang Sex Demon, at dahil dito ay nahulog ang baso na hawak niya, at tinadyakan niya ang sahig. Pagkatapos, ginamit ng Sek Demon ang kanyang kapangyarihan upang itaas ang espada sa hangin at inihagis ito patungo kay Sohan. Nakita ito ni Sohan, kaya agad niyang inilabas ang kanyang metal na pamaypay para ipagtanggol ang sarili. Tumayo ang Sek Demon malapit sa bintana, hawak ang espada sa kanyang kamay, at sumugod siya kay Sohan para sa isang atake. Gumamit siya ng mga teknik sa martial arts, ngunit nagawa ni Sohan na harangin ang kanyang mga atake gamit lamang ang metal na pamaypay. Ang mga mata ni Sohan ay naging kulay rosas, samantalang ang sa Sex Demon ay naging pula, at naglaban sila gamit ang buong lakas nila. Gumamit ng kapangyarihan ng Sek Demon, at nang tanggalin niya ang takip ng kanyang espada, nabasag ang mga salamin dahil sa lakas. Nakahanda si Sohan sa kanyang posisyon ng pag-atake, habang tinititigan siya ng Sex Demon. Iniisip ng Sek Demon, "Mas mabilis ako, pero mas malakas siya, hindi basta-basta namatay ang Great Demonist." Ngumiti siya at sinabi kay Sohan, "Sohan, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng tiyon." Tara na. Pagkatapos, tumalon siya palabas ng bintana, at nakatingin si Sohan habang lumilipad siya sa hangin. Tinitingnan ng Sex Demon ang mga kalahok ng pagtatanghal, na may makeup sa mukha, at bigla siyang sumugod patungo sa kanila upang atakihin sila. Nagulat sila nang makita siyang biglang sumugod. Tumalon si Sohan mula sa bintana at lumitaw para iligtas sila. Pagkatapos, sumugod si Sohan patungo sa Sex Demon. Ang lalaking nagpapanggap bilang Berserk Demon ay nagsabi kay Sohan, "Salamat, Troop Leader." Ang Peking Sek Demon ay malakas na sumigaw, "Patayin mo siya. Punitin mo ang kanyang puwet." Tinitingnan siya ng iba dahil labis na ang nangyayari, at isa sa kanila ang nagsabi, "Sobrang-sobra na yan," habang pumayag ang isa pa. Oo, ang Sek Demon ay tumatalon mula sa bubong ng isang bahay patungo sa isa pa. Tumingin siya sa likuran at malakas na sinabi upang marinig ni Sohan, "Hindi mo man lang ako mahahabol sa ganitong paraan. Nang ahas ka pang i-provoke ako gamit ang ganitong antas ng Qinggang. Ang Chang'an ay mapupuno ng dugo dahil sa ginawa mong pagpapanggap bilang isang chivalrous na mandirigma." Nasa likuran siya ni Sohan at ngumiti. Ang Sek Demon ay tumatakas palabas ng syudad nang makita niya na maraming tao ang nakatayo sa tabi ng ilog. Tumingin silang lahat sa kanya at naupo sa lupa. Lahat sila ay may suot na espesyal na mga oval na kahon na gawa sa kahoy na may mga metal na palaso sa loob. Nang makita nilang papalapit ang Sex Demon, hinailan nila ang mga lubad ng mga kahon na yun na nagpalabas ng mga palaso patungo sa kanya. Nagulat siya at mabilis na inilagay ang kanyang paa sa bubong ng isang gusali at sinubukang ipagtanggol ang sarili mula sa mga palaso. Biglang may iba pang mga palaso na dumating mula sa loob ng bahay patungo sa kanya, at nahuli siya mula sa lahat ng panig.
Naghugat siya ng espada sa labis na galit at inalis ang takip nito upang mapigilan ang mga palaso. Habang pinipigilan ang sarili, sinabi niya ng may galit, "Mga pandaraya ng Chang'an Unorthodox faction, ganyan ba ang laro ninyo?" Nakikipaglaban siya sa mga palaso nang biglang lumitaw si Sohan at inatake siya mula sa likuran gamit ang kanyang metallic fan. Tumingin ang sex demon sa kanya at nagsimula siyang tumalon sa ibabaw ng mga gusali. Sumpa, ano ba to? Naalala niya ang mga mukha ng mga tao at nagtataka, hindi sila mga martial artist ng Chang'an. Ang buong bagay na ito ba ay bahagi ng hindi matatakasan na bitag? Nagsalita siya sa sarili, "Sige, tingnan natin kung gaano sila katagal makakaligtas. Patayin ko kayong lahat." Labis ang kanyang galit at nag-isip ng susunod na plano, kailangan kong makaalis sa nayon. Muli, tumalon siya sa mga bahay at patungo sa labas ng nayon. Nakatayo si Sohan sa bubong ng isang bahay at tinitingnan siyang tumatakas na parang duwag. May makapal na gubat sa labas ng nayon at doon nagtago ang Sek Demon. Labis ang kanyang galit kay Sohan at sa hindi matatakasan na teknik nito, tinawag niya ang pangalan ni Sohan na may galit, Jin Sohan. Nakatayo siya roon, nag-iisip ng may isang lalaking nakasuot ng berdeng damit at nakasakay sa kabayo ang lumapit sa kanya na hawak ang isang espada. Malakas niyang sinabi, "Sek Demon, kukunin ko ang iyong ulo." Tinitigan siya ng Sek Demon mula sa gilid at nagulat sa kanyang presensya, nagtataka, "Gu." Sinalakay siya ng lalaki gamit ang kanyang espada habang sinasabi, "Ito ay paghihiganti para kay Dawan." Tinitigan siya ng Sek Demon nang may galit at iniisip, bakit hahanapin ni Gu si Dawan? Sa puntong yun, umatake siya ngunit sa kabutihang palad, naharang ng Sek Demon ang kanyang atake at nailigtas ang sarili. Muli siyang umatake, na may galit na sinabing, "Sa tingin mo, madali akong matatalo." Pagkatapos ay umalis siya sa lugar at habang umaalis, humarap siya at sinabi sa Sek Demon, "Babalik ako bago mo pa ito malaman." Nakatayo ang Sek Demon, nagtataka sa nangyayari, at nag-isip sa sarili, "Ano ba to?" Nakatayo siya doon nang biglang may arrow na lumabas mula sa kung saan at papalapit sa kanya. Tumingin ang Sex Demon dito at pinagtanggol ang sarili, kaya ang palaso, sa halip na tumama sa kanya, ay tumama sa malapit na puno at pinutol ito. Tumingin ang Sex Demon sa bubong ng kalapit na bahay at nakita ang isang lalaki na nakatayo roon, hawak ang pana at mga palaso, at nakatutok sa kanya. Tinitigan siya ng Sex Demon na may galit at pagkalito, na naaalala ang kanyang pangalan, Hang Jong. Galit na sinabi ng Sex Demon, "Mga bastos na ito." Samantala, humugat si Hang Jong ng isa pang palaso at tinutok ito sa Sex Demon, at inihagis ito. Ang palasong yun ay bumilis na tumutok sa kanya, habang pinuprotektahan ang sarili mula sa palaso, sinabi niya, "Kayo ay katawa-tawa." Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang palaso at basagin ito sa piraso. Tinitingnan siya ng lalaki na may galit. Dumating si Sohan at tinitingnan siya ng Sex Demon na may galit at sinabi, "Jin Sohan." Tinitingnan siya ni Sohan habang hawak ang metal na fan sa kanyang kamay. Nangyari na humugat ang lalaki ng isa pang palaso, at sa pagkakataong ito, ang palaso ay may lason at tinutok ito sa Sex Demon. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, makakakuha ako ng paghihiganti para sa aking apo." Tiningnan siya ni Sohan mula sa gilid dahil masyadong abala ang lalaki sa kanyang karakter at nakalimutan na wala siyang apo at bahagi siya ng hindi matatakasan na bitag ng Chong'on Unorthodox faction. Iniisip ni Sohan, walang katotohanan ang apo na yun, bakit siya sobrang nalululong sa kanyang pag-arte? Samantalang ang Sex Demon ay tinitingnan si Sohan at mukhang annoyed, sinabi niya kay Sohan, "Jin Sohan, ano bang balak mong gawin? Layuan mo ang mga baliw na ito at makipaglaban ka sa akin." Ngumiti si Sohan at sumagot, "Anong katawa-tawa? Kanina ka lang nag-iisip na tumakas ng malayo tulad ng daga." Tinitingnan siya ng Sex Demon na may galit na pulang mga mata, at kumunat ang kanyang noo at tinawag siya, "Ikaw, maliit." Sa kanyang isip, iniisip niya, "Sa tingin mo ba, kilala mo na ako ng mabuti dahil ikaw ang disipulo ng Venom Demon?" Samantala, inilabas ng lalaki na tumutok sa Sex Demon ang lason na palaso at ang palasong iyon na lumampas sa balikat ni Sohan ay tumutok sa Sex Demon. Ang palaso ay bumilis, ngunit naharang ito ng Sex Demon, at pagkatapos ay sumabog ang bola ng lason na nakalagay malapit sa ulo ng palaso. Nagulat siya nang makita ang lason. Ginamit ng Sex Demon ang kanyang palad upang protektahan ang sarili mula sa lason at ikinakalat ang lason sa hangin. Ang mga bahagi ng katawan na nakaantak sa lason ay nagsimulang matuno,
at nagulat ang Sect Demon nang makita ito, soul-melting poison. Ang soul-melting poison ay isang laso na naglalaman ng malakas na asido.